So yun, kumusta? Welcome sa isa na namang content. Gaya ng pangako ko sa inyo kahapon na at least hintayin muna natin na lumabas yung spoiler ng 1045 bago natin i-discuss ang abilities at powers ng Nika Fruit. So bago tayo mag-discuss, ano ba yung pagkakakilanlan o yung buong pangalan ng Nika Fruit? Kaya ako Nika Fruit ng Nika Fruit dito kasi ang haba Hito no Mi Moderu Nika. In English, human fruit, model Nika. Ang haba, no? So, Nika fruit na lang para mabilis. So, ang prutas na to ay uri ng mythical Zoan. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ang sino mang gumagamit ng sinumpang prutas na to ay magta-transform bilang isang maalamat na nilalang. Ngayon, meron muna akong kaklaruhin. Tanong, si Chopper, di ba? Human fruit din. Bakit si Luffy ay special? Well, ganun talaga. Yung kay Chopper kasi, normal na tao lang. Yung kay Luffy, Diyos nga ng araw . So may kaibahan na sa uri. Another example ay si Kaido. Fish, fruit. Supposed to be, isda lang to. Pero hindi na ganun. Ginawa nating maalamat na nilalang kaya naging Azure Dragon na. Ganon din kay Marco. Bird fruit lang talaga yon. Pero dahil ito ay mythical Zoan, Phoenix ang kanyang model. So ngayon, balik tayo sa Nika Fruit. Ito ay human fruit na ang model ay Nika. Kung ano yung Nika, ayoko nang mag-explain dito. Maglalagay ako ng link card sa taas, pati na rin link sa description box kung ano yan dahil na-discuss ko na yan last time. Basta ang buod niyan, isa itong maalamat na karakter sa mundo ng One Piece. Meron itong reference sa totoong mundo pero ito ay original character ni Oda Sensei. Ngayon, dito sa chapter 1045, si Kaido na mismo ang nag-describe kung ano ba ito. Ayon dito sa spoiler, and I quote, Kaido comments how unusual Luffy's fruit is. It turns environment into rubber like Paramecia but also transforms user like Zoan. End of quote. Ito yung hinihintay kong detalye. Dito kasi sa eksaktong eksena na to sa chapter 1044, hindi ako 100% sure na yung sahig ginawa niyang goma. At least dito sa 1045, para na siyang si Doflamingo na imbes na nagiging tali ang kapaligiran ay goma naman na siyang version niya. Ayon pa sa mga Gorosei, kapag nagkaroon ng awakening ang isang taong gumagamit ng Nika Fruit, magkakaroon siya ng higit na pisikal na lakas. Kita naman natin yon, pinagbabalibagan niya lang yung dragon na Kaido. Wala na ring kwenta yung blast breath kasi kinakaya na yon nung goma niya. Ngayon, dito naman sa chapter 1045, hindi ko nga lang kayang ipakita yung picture kasi pirated yun . Hindi tayo pwede magkalat niyan. Wala akong pampiyansa. Basta kung masipag ka lang maghanap, meron yan sa internet. Anyway, sa chapter 1045 nga ay pinagbubugbog lang ni Luffy si Kaido. Naging higante pa nga . Pinaikot niya kung saan saan. Tapos sa pakiwari ko pa nga ginawa siyang jumping rope. Si Law, si Chopper, si Kid, nagluwa yung mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita nila. Kaya sobrang upgrade talaga yung awakening ni Luffy. Sa mga matagal ng taga-subaybay ng channel natin, sinabi ko na to 2 years ago, ang ipangtatalo ni Luffy kay Kaido ay Gear 5th. Pakibalikan na lang yon, meron akong link card sa taas at maglalagay na rin ako ng link sa description box. Dito sa latest chapter, meron siyang bagong transformation. Ito nga yung Gomu Gomu no Gigant. Magiging higante siya, pero yung mga tricks niya, ganun pa rin. Anong ibig kong sabihin? Gusto kong maintindihan nyo na bago pa lang si Luffy sa kapangyarihan na to, sa awakened state, kagigising niya pa lang, hindi niya pa ito na-master. Kumbaga, maikukumpara mo ngayon si Luffy sa isang bata na nabigyan ng bagong laruan. Tapos, yung laruan na yon ay Lego. Balikan natin yung sinabi ng mga Gorosei. Sa chapter 1044, and I quote, possessing a body with the properties of rubber and fighting in whatever way he fancies, bringing smiles to the faces of the people, the warrior of liberation, also known as Nika the Sun God. Awakening brings his rubbery body greater physical strength
and freedom. It is said that in the world, there is no power more ridiculous. End of quote. So ano ang ibig sabihin nun? Dito na tayo mag-theorize. Kapag nagising daw ang Nika Fruit user, magkakaroon daw siya ng higit na lakas at kalayaan. Freedom, yan ang keyword. So anong ibig sabihin ng freedom na yan? Umangat-angat lang tayo ng konti. Fighting in whatever he fancies. Fancies meaning bahala na yung imagination ni Luffy. Ang limitasyon ng kapangyarihan ng Nika Fruit ay nakadepende sa creative freedom ng user. Abay putik, wala na tong limitasyon. Sabi pa nga, there is no power more ridiculous. Ngayon pa lang di ba natatawa na tayo. Naisip nyo ba kahit minsan na si Kaido ipaghahampasan lang ni Luffy? Di ba nga nagpapatiwakal yang si Kaido, tumatalon mula sa Skypiea, una ulo, buhay pa rin? Noong nag-umpisa to, nakakatakot siya, di ba? Ngayon, sa latest chapter, ano na? No match, di ba? Ngayon, ano ang implication nito sa hinaharap? Kung maaalala nyo, nasa Emperor Saga pa rin tayo. Sa malapit na hinaharap, magkukrus na ang landas ni Luffy at ni Blackbeard. Kita nyo naman yung mga characters, nandyan na si Marco the Phoenix at yung iba pang mga Whitebeard Pirates. Alam nyo naman na sabik na akong matalo ni Luffy yung gago na yun Kung ako lang masusunod, yung si Blackbeard, tatadtarin ko yan ng pinong-pino Sobrang daya ng hayop na yun. 2 Devil Fruit. Ngayon, tignan natin kung magagawa niya kay Luffy yung ginagawa niya kay Ace. Yung hinihigop yung tao, tapos hindi na makakagamit ng Devil Fruit. Ang power niya, di ba, darkness. Tapos, yung Devil Fruit ni Luffy, Sun God, Warrior of Liberation. There is a possibility na hindi na talaga maapektuhan ng Korozu si Luffy. Sabi ko nga, ang keyword natin ay freedom. Maari din na si Luffy ay hindi na nakatali sa mga normal na kahinaan ng Devil Fruit. Gawin nating example si Aokiji. Normally, kapag si Aokiji nalaglag sa dagat, malulunod siya. Pero kapag dumikit siya sa tubig, kahit panandalian lang, nagagawa niya itong maging yelo. In a sense, nababypass niya yung supposed to be kahinaan niya. Ngayon, sa kaso ni Luffy, since nagagawa niya na maging goma ang kahit na anong mahawakan niya, kung sakasakaling mag-overboard siya sa dagat, pwede niyang gawing goma yung mga bagay na malapit sa kanya para siya makaligtas. Kayo na ang bahalang mag-imagine. Basta ang principle, lumulutang ang goma sa tubig. Ito pa isang magandang pag-isipan. Kung babalikan nyo yung theory ko dati, magkakaroon pa ng Gear 6 at tetestingin niya yon kay Akainu. Ang reasoning ko kasi doon, heat resistant ang goma. Pero hindi pa rin yon sapat syempre. Natutunaw ang goma On the contrary, kinaya ni Luffy yung blast breath ni Kaido. Sa kaso ni Akainu, kailangan talaga yung King's Haki. Huwag nating kalimutan na Logia ang kanyang Devil Fruit. Kapag naglalaro kayo ng RPG, kung ang boss may fire attribute, dapat nakapag-equip kayo ng heat resistance. Bukod doon, kailangan meron pa kayong special na attack para matalo nyo siya. Mabigat talaga kalaban si Akainu. Hindi naman po pwedeng hablutin niya na lang si Akainu, mapapaso siya. Doon napapasok yung King's Haki. Gear 6 yan So sulit na sulit ang detalye dito sa video natin. Sana napasaya kita kahit panandalian lang. Sa mga unang-unang makakapanood ng video na to, alam kong medyo late na, humihingi na ako ng tawad. Baka naman hindi kayo makatulog na naman kakaisip tungkol sa mga naririnig nyo dito. Anyway, ilang video na to na puro si Luffy lang ang pinag-uusapan natin. Sana natatandaan nyo pa na si Sanji at si Zoro ay nagkaroon din ng power up. So yan, 2 video yan. Hopefully, ma-upload ko bukas pareho. Kaya abangan nyo na lang. So yan, hanggang dito na lang. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ng anime culture. Manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli, paalam.